Ayan o, Jinggoy Estrada faces graft, plunder raps, separately ang daming kinakaharap, no? Kaya nga po ang sabi ni JB Ejercito, aalis na ako dito sa majority, no? Iniisip niya na daw, kumbaga pamblap. Parang iniisip na umalis doon sa majority. Bakit? Kasi yung kapatid, iniimbestigahan eh. Tsaka ha, ang mapapansin nyo sa mga senador, mga kababayan, lagi nilang sinasabi na yung investigasyon patungo doon sa tamang landas, tapos bigla nilang ipipihit daw at ang pupunteryahin daw ho yung mga senador, mga kababayan. Yun yung salaysay. Yun yung salaysay ng district engineer, yun yung salaysay ng engineer na si Bryce Hernandez. Ano gusto mong gawin? Ilayo. Hinahanap nga dito kung sino yung pinaka mga mastermind nitong flood control project. Di ba? Oh, may mga ebidensya, merong mga ipinapakitang mga screenshot, etc., na susuporta doon sa kanilang ikinukwento. At nandyan nga ho si Jinggoy Estrada. At pati ang ICI. Ano sabi ng ICI? Ayun. Rekomendasyon nila na kasuhan sa ombudsman itong si Jinggoy Estrada, ayang si Joel Villanueva, ayang si Yusek Bernardo. Sino pa yung isa? Yung pangatlo. At yung pang-apat, nakasuhan sila. Nakakadalawa na yan. Parang awa nyo na. Sa 2028, iboto nyo ulit mga ganyang kurakot para di na umunlad ang bayan. Oo nga, ano? Manila, Philippines, the Supreme Court has given the go signal to continue the trial of Senator Jinggoy Estrada's remaining graft cases in relation to the pork barrel scam after it affirmed that violation of the anti-graft law may be prosecuted separately from plunder. Patong-patong na, ano? Sakit na sa ulo niyan. Lalong magagalit, baka humiwalay na ho talaga itong si Senator JB Ejercito doon sa mga majority. Bakit to? Kasi pansin ko parang nambablap si JB doon eh. No? Ayaw niyang pumunta doon sa kanyang kapatid yung investigasyon. Feeling ko lang ho, mga bossing. Kaya lang, sabay pasok naman ni Robby Tarosa. Biglang nagpo-propose nung mga balita, nung 20, kailan ba yun? 2012 pa yata yun o 2002 pa. Nakalagay doon, sa balita, dumugo ang puwet ni Jinggoy. Pero wala naman pong ipinapasok doon, no? Kumbaga, tingin ko ang dahilan nung pagdugo ng puwet baka almoranas. Baka almo, mga bossing Chief Amo, sir. Sabi ni Ma'am Aba, he is in Portugal. Sino po? Si pangalan nun? Si Zaldico? The senator argued the graft charge under Section 3 Republic Act number 3019 or 3019 were deemed absorbed by his plunder charge under Republic Act number 7080. Grabe. Mga kababayan, almotipo. Sabi ni ano yung almotipo? Almoranas. Baka yun. However, the anti-graft court acquitted him and businesswoman Janet Lim Napoles of plunder involving 183 million of his PDAP due to lack of sufficient evidence. Alam nyo ho, mga kababayan, akala nyo safe na si Jinggoy Estrada? Hindi pa. Yun yung paulit-ulit at dinidikdik sa atin ni Marcoleta na, meron po bang mga senador na kasama dito sa mga sa korupsyon, sa mga flood control? Sabi naman nung mag-asawang Diskaya, wala pong senador. Sabay kalabit naman, sabay safe ka na pare. 'Di ba? Kaso hindi pa ho pala safe, mga bossing.
Kasi may mga ganito pang kakaharapin ho. At doble-doble, mukhang doble-doble sakit ng ulo ni Boss Jinggoy, mga kababayan. At pati si Villanueva. Si Villanueva naman no, mga boss, nag-explain. Paulit-ulit ang pag-explain ni ni Villanueva, mga bossing. Sabi niya, ako nga ang nagsiwalat niyan eh. Ako nga ang nagpakita niyan eh. Ako nga ang galit na galit sa Senado diyan sa mga flood control na yan. Tapos ako ang papakasuhan ninyo. Sir, baka namang ginagamit mo lang. Yung tipo bang, kontra ako dito. Ayaw na ayaw ko dyan. Yung pala, ikaw talaga ang sangkot sa ganyan. Parang yung dating Pangulong Duterte mga bossing, ayaw na ayaw ko sa droga. Ayaw na ayaw ko na makakapasok ang mga pinagbabawal na gamot. Yung pala, ang sinasabi ni Arturo Las Cañas, mga bossing. Gimmick lang yan. Joke lang yan na ayaw sa droga. Pero ang totoo, inuubos lang daw yung kalaban sa droga para mas mamonopolya nila yung droga sa Pilipinas. Digong style, I hate drugs. Pero sila daw pala di umano ang nagpapasok ng droga sa Pilipinas. Kung maalala nyo, yung mga balita ng mga magnetic lifters, na bigla na lang mga nawawala, naglalaho. Di ba? Kayo madali kayong magpapaniwala Tsaka ito isa na lang mga bossing. Total, nandyan na tayo sa laban kontra droga nila. Isa lang mga kababayan. Kung totoong gusto nilang masugpo ang droga nung panahon, no? Noong, ano tawag doon? Tokhang-tokhang nila. Tapos, yung pinaka-reward is legal naman. Babalik ta rin nila yan, mga bossing Kapag kabuhay, mong nakuha, nahuli, yung drug lord na yan, ang pabuya mo, 2 milyon. Bakit? Kasi pwede mong tanungin pwede mong investigahan Meron kang makukuhang impormasyon doon sa buhay na nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot para alamin kung sino yung pinaka-bossing sa taas. Di po ba? Kung sino yung mga nag-uutos. Since buhay yan, may makukuha tayong impormasyon. Sige bata, ikaw nakahuli. 2 milyon ang pabuya mo. Ngayon, pag merong mga sinabi, boss, nanlaban. Boss, napatay ko kasi ganito, ganyan. Wala tayong makukuha ang impormasyon dyan. Sige, since may reward nga, pwede na sa iyo 100,000 o 50,000. Di ba? Kasi bakit? Wala na Wala na tayong mapipiga dyan. Paano pa natin makukuha, malalaman yung pinakamataas na talagang nagpapakalat ng droga sa Pilipinas? Di po ba?